Kasama natin ang Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, isa ho sa mga kinikilala nating ekonomista, si Ginoong Michael Ricaport. Sir Mike, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kong Angelo at sa inyong mga taga-subaybay po. Hanggang kailan natin to kayang isustain? Tumataas, pumalo na 61, tapos dasal na lang na mukhang matapos tong gera sa Iran. So, where are we, Sir Mike? Well, ngayon po nagsaka po ng yung latest 61.30, 61.30, no? Oo. New record high. Kasi nagano po yung medyo psychological din po yung pag-break doon sa 61 kasi yung previous na record high noong March 30 pa po yun. Last month pa, no? Almost 1 month ago at 60.84. Ayun po yung previous record high. Kasi po nataon na true, number one yung gera. Ito po binanggit ninyo, yung number one. Kasi yung bansa natin, we're in a national state of energy emergency, may gitsang buwan na po mula March 24. So, sarado pa po kasi yung Strait of Hormuz. May gitsang buwan na mula nung gera, no? Wala po kasing bagong dumarating na langis, liquefied natural gas, from the Middle East na dumadaan po doon. Kasi that's 20% of the world's oil and about 25% of the world's LNG. So, as a matter of prudence, ayun na yung dahil nasa state of national emergency tayo, ang priority is to increase the local inventories and supply. Kaya namimili po. Okay. Namimili ng crudo, kung saan tayo pwede makakuha. Yung whole of country approach po yan eh. So, through the government and through the private sector din. So, hinihedge po yung importation requirement also as a matter of prudence. Kaya, maaaring yung world oil price nag-improve po, no? Kasi yung ceasefire naman sa Middle East, no? April 7 pa po yan. So, may mga 3 linggo na rin po, no? Kahit pa paano. Yung before the ceasefire, mataas pa yung crudo. 115 per barrel. Ngayon po, mga almost 100, mga 99.93 per barrel. Tapos, more than, bumaba yan ng mga 80 levels more than a week ago, no? Kaya, nangyari, habang bumaba yung world price, namimili po yung bansa, yung mga ibang bansa tulad din natin, para as a matter of prudence, para ma-secure po yung mga inventaryo, yung mga supplies. No? Sir Mike. Parang pagkakataon po. Opo. Ang natuwa, mga kamag-anak ng mga OFW, dahil pumalo na 61 ang palitan ng piso against the dollar, Kaya lang, apektado rin naman yung remittance natin. Dahil marami din naman yung mga bansang apektado, medyo nag-hold back na rin ang kanilang mga investment. Pangalawa, apektado din naman yung kanilang, bagamat hindi apektado yung pagpapasweldo sa mga OFW natin. Pero bumaba ang remittance Naapektuhan din yung ating mga kababayan doon. So, is it true that for the past 3 or 4 months yata ay nakadepende tayo sa remittance sa mga OFW? True, Mr. Angelo, kasi mix po yan masaya po yung mga dollar earner ngayon kasi yung palitan tumaas, no? Kasi mula nung gera, bago mag-gera, 57.60s lang po yan Maganda po yung markets natin bago mag-gera, no? That's back then, it was among the best in 4 months yung peso po noon. Bring nyo po from 57.60. So, may may 3 piso na po. Halos malapit mga may 3 piso na po yung inakyat, no? From 57.60 to 61.30. So, kaya that's like mga 7% na improvement, no? Kaya dagdag po na 7% in just 2 months yung mga dollar earner, no? Kaya ayun po, pag magpapapalit sila, halimbawa $1,000. O dati po 2 months ago, bago mag-gera, 57,600 lang. Ngayon po, 61,300 na po yung palitan, no? Parang in just 2 months, dagdag yung pesos na matatanggap ng mga OFWs, mga pamilya na, mga exporter, mga BPO, pati po, kahit yung mga foreign tourists, no? Yung mga magtuturista po dito, mas marami po silang pesos na matatanggap.
tapos pati yung ibang dollar, kahit mga foreign investors, no? But the thing is po, we're a net importing country. Syempre, pag tumaas yung dollar against the peso, tumataas Ayun. yung importation cost, Tumataas pati yung yung presyo importation. ng mga bilihin, parang Oo. o pati yung mga langis, no? Dagdag din yan sa inflation eh. Kaya although ini-stabilize naman po yan in recent months, pero ngayon kasi dahil combination of factors eh. Yung mga importation ng langis at ibang produkto, patuloy pa rin yung pag-hedge ng mga importer natin as a matter of prudence, no? Pati yung sinisecure natin ng marami supply ng langis, diesel, LPG. Kasi hanggat sarado pa po yung Strait of Hormuz eh, para ma-secure natin at nag-hedge po lahat, no? Mhm. Pati yung ibang may forex requirement, yung ibang foreign investors, yung mga ibang nag-invest rather sa abroad, no? Yung mga iba pa po requirements sa nababayarin nila, no? So, nag-hedge po sabay-sabay yon. So, tapos, yung ano rin, kasi yung ibang developments, mayroon din mga political noise. Nakadagdag din po yun eh, pag ipon natin lahat ng factors na yan eh, no? Pati yung sa Middle East din kasi, may 2 linggo na, hindi po sila nagkakasundo, wala pong agreement, no? Although ang kagandahan, di naman, at least consolation, may ceasefire sila. Hindi muna sila nag-aaway ngayon sa Middle East. So, balikan ko Pero yun. the thing is, Sir Mike, balikan ko na ngayon yung tanong. Balikan ko na yung tanong. So, kaya pa ba natin? Or, well, yung mga ngayon, strategies ba, yung mga strategies na nilatag can still withstand for another few months? and sa ngayon, kasi kasi naging yung sinyalis din ng local monetary authorities natin. Market forces din po yung no? They're there to smoothen any volatility, yes. Parang demand supply din po kasi yan. Yung bansa naman natin, kasi syempre ayun ang medyo asahan natin dahil tumaas po yung dolyar, tumaas yung importation cost kasi palitan pala ng pera. Yun na po yung nadagdag eh. Mga at least 6 to 7% yung dadagdag sa presyo ng imports natin dahil lang po sa 6 to 7%? Wow. 6% to 7%. 6 to 7%. Patong po yan. Opo. Pagpalagay na nating 7%, kung yun, dagdag po yun dahil lang po sa palitan ng pera. Wala pa po doon yung actual na adjustment sa presyo. Halimbawa ng langis na ini-import natin, yung iba mga produkto, mga syempre capital equipment at mga consumer goods na kasi malakas po tayong mag-import eh. Yan po yung doon eh. Yun yung Kaya ang problema. lesson po dito, tangkilikin natin yung mga local na produkto natin para hindi tayo asa ng asa sa importation kasi pambayad po dyan, dollar eh. Apektado po Correct. yung presyo niyan eh. Tsaka para hindi rin tayo import yung volume, yung pera na kakailanganin na i-import, yun, mabawasan. Kasi yung langis nga, halos we import almost all of yung mga crudo, yung gasolina, diesel, LPG. Kaya, yung pabayad po dyan, dolyar, no? Yun po talaga yung structural solution. Huwag tayo masyado umasa sa importation. Tulad yan, leksyon po yun doon sa langis, no? Dahil, para cheap na tayo sa renewables, no? Huwag na tayo masyado umasa sa importation. Gamitin natin yung teknolohiya. Yan, yung electric vehicles, no? Hybrid vehicles sa electricity naman. O at least meron na po mga mas heavy duty na mga solar power kits, no, na kaya na mag-power ng aircon, mag-charge ng electric vehicles, no. At naging at least in recent years bumaba na po yung solar panel kits, no, yung teknolohiya po diyan, no. Kasi yung iba-ibang bansa ganun din po, no, nag-ship sa mas maraming solar power, wind power, yung mga offshore wind, yung mga iba-ibang renewables, no, yung geothermal na yung to some extent yung mga hydro, yung mga natural gas na locally sourced, no, kasi total may additional supply naman po na discover sa Malampaya. Papaubos na po sana yan, pero may in recent months, past 1 to 2 months, meron pong nakitang additional reserves, no. Kaya yun po yung lesson doon, no? Huwag tayo import ng import. Yung para hindi, kasi yun po nagiging matic yun eh. Pag nag-import tayo, tapos yan, andyan yung dollar sa 61.30 ngayon, dagdag yan sa importation cost, yung mga presyo ng mga bilihin ng ating mga kababayan, no. Kaya pero yun, yung ano po yung epekto nito, kasi may yung bansa natin may mga dollar loans din, no. Yung dadagdag din po yun sa peso equivalent. Opo, dadagdag po yun.
Kaya kaya nga po ini-stabilize din po ng local monetary authorities natin, they're smoothing the volatility para rin, kasi ang mandato po nila is stable prices or price stability. So we're a net importing country. We import more than $49 billion per year ng mga goods, no? Kaya yun, kaya stability of the exchange rate would also support stability of the inflation rate. Nandiyan naman po yung pag-manage, pero from time to time kasi inaano rin po yan, no? Ini-smoothen nila, pero market forces, pero they're there to smoothen any fluctuation, no? Okay. But the thing is, kasi may ibang factors pa po, may mga ibang political noise in recent days. Isa rin po, nagambag-ambag po yung mga factor na yan eh. Sige. Kaya kasi bakit po yung political noise po kasi, bakit po nakaka-distract? Well, it would distract yung mga legislative reform measures, lalo na yung mga reform measures na para sa ekonomiya, para sa fiscal reforms at Na para dapat rin sa unahin. pag-uplift ng governance standards po ng bansa natin. Okay. Iniintay din po ng mga ng mga both investor. local and foreign investors. So yung mga Sige. reforma na requiring legislation po. Okay. Sir Mike, maraming salamat for joining us at magandang umaga. Ha? Thank you. Salamat, Sir Mike. Thank you po. Si Michael Ricaport, ang Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. Ang simple lang sinasabi ni Sir Mike, palakasin natin ang ating domestic production, huwag na tayo masyadong umasa sa imported, at sa mga politika, bawasan na ang political noise.